Magsimula tayo sa isang ideya na, aaminin ko, medyo nakakagulat. Paano kung ang isang simbahan na sa lahat ng sukatan ay masigla, alam mo yon, puno, lumalago, ang daming aktibidad, ay maaari pa ring, kumbaga, bigo sa pagtupad ng misyon ng Diyos? Isang missional blind spot, kumbaga. Oo, isang blind spot. At hindi ito dahil sa pagkukulang, pero dahil may hindi lang talaga tayo nakikita. At posibleng hindi natin nakikita kasi abala tayo sa pagtingin sa mga bagay na nasa harapan lang natin. Yung mga programa, yung mga gusali. Eksakto. So para sa pagsisilid natin ngayon, bubuklatin natin ang mga ideya mula sa isang aklat, ang Beyond Borders, a strategic roadmap to raise missionaries for the unreached. Ang layunin natin, himayin natin itong plano. Paano nga ba talaga magiging isang sending nation ang Pilipinas? At ang ganda ng mga materyales na ito kasi hindi lang siya buod ng aklat, 'di ba? Kasama dito yung mga discussion guide, mga reflective exercises. Kaya ang titingnan natin ay isang buong diskarte. Mula sa personal na pagtatawag, Hanggang sa pambansang pagbabago, ang misyon. Paano tayo aalis mula sa pagiging matagumpay lang sa lokal tungo sa isang tunay na pandaigdigang pagsunod? okay, simulan natin sa diagnosis. Nasaan ba tayo ngayon? Sinasabi sa aklat na ang simbahang Pilipino mayaman. Mayaman sa pananampalataya, sa katatagan, may analohiya pa nga dyan parang yuntiang palayan daw. Ang ganda pakinggan, masagana puno ng buhay. Oo, pero may isang malaking pero. At yan yung pero na mahirap tingnan. Ang pero na iyon ay ang tendensyang maging inward-focused, nakatuon lang sa loob. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung mga sukatan natin ng tagumpay, yung dami ng dumadalo, yung laki ng building, yung dami ng programa, posibleng ito mismo yung nagiging anino na tumatakip sa mas malaking utos na pandaigdigan. Teka, linawin natin yan kasi mabigat yan. So, posibleng maging sobrang abala ang isang simbahan sa napakaraming mabubuting gawain pero sa proseso nakakalimutan yung pinakaimportante. Ganun na nga. Isipin mo na lang ang isang gym. Ang layunin ng gym ay i-train ang mga tao para maging malakas at malusog para sa mga gawain nila sa labas. Sa labas ng gym, oo. Pero paano kung ang lahat ng miyembro naging abala na lang sa pagpapaganda ng loob ng gym? Pagbili ng bagong equipment, pag-organisa ng party sa loob, pero hindi na sila lumalabas. Maganda yung gym? Maganda yung gym, pero hindi na natutupad yung orihinal na layunin. Ganun daw ang panganib. Ang kalusugan ng simbahan ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pandaigdigang pagsunod. Wow! Okay, that's a powerful image. At dito na siguro pumapasok yung konsepto ng unreached people groups Oo, mga lahing hindi pa naaabot. na madalas nating marinig. Pero ano ba talaga yan? Ayon sa sources, hindi ito tukol sa mga taong narinig na ang ebanghelyo pero tumanggi. Hindi ito yung kapitbahay mo. Tama, hindi yan. Ang focus dito ay sa mga taong hindi pa kailanman nagkaroon ng makabuluhang pagkakataon para marinig ito. Ang problema ay access, hindi rejection. Access. Ibig sabihin, may mga buong komunidad sa mundo na wala pang simbahan, walang Biblia sa kanilang wika, literal na walang kakilalang Kristiyano. Sila yung unreached. At dito na lumalabas yung isa sa mga pinakamalaking tension, 'di ba? Yung cultural comfort versus missional urgency. Kaginawaang kultural, laban sa pangangailangang magmisyon. At may isang tanong doon sa guide na, grabe, talagang tumatak sa akin. Ano 'yon? Sabi, kailan tahimik na pinalitan ng kaligtasan ng sakripisyo bilang isang Kristiyanong birtud? Ang bigat. Ang bigat. Sinasabi na baka ang hinahanap na natin ay isang komportableng Kristyanismo, kung saan yung takot, yung panggigipit sa ekonomiya, yung inaasahan ng pamilya, Lahat ng 'yan. nagiging mga di nakikitang pader. Teka, interesting 'yan. Paano 'yan sa konteksto ng pamilyang Pilipino? Yang ba yung pag-uusap na, anak, mag-abroad ka para kumita ng malaki, hindi para magmisyon sa isang delikadong lugar? Eksakto, yan na yun. O kaya yung, anak, tapusin mo mula pag-aaral mo, magkaroon ka ng stable na career, mag-asawa ka, saka mo na isipin yan. Lahat 'yan parang practical.
Oo, lahat yan makatuwiran. Pero ang tanong, ng materyales, paano kung ang mga practical na desisyong ito ang nagiging pader? So, dyan nag-uumpisa ang diagnosis. Meron tayong masiglang pananampalataya, pero nakakakulong ito sa ating cultural comfort zones. Okay, so malinaw yung diagnosis. Medyo masakit pero malinaw. Ngayon, kung yan ang problema, ano ang solusyon? Dito tayo papasok sa bisyon. Ipinipinta ng aklat ang isang napakalaking bisyon, ang Pilipinas bilang isang sending nation. At hindi lang ito tungkol sa iilang simbahan na nagpapadala ng isa o dalawang misyonero. Higit pa roon. Higit pa, ito ay pagbabago ng pambansang pagkakakilanlan. Isipin mo na lang na kapag sinabing Kristiyanong Pilipino sa ibang bansa, ang isa sa mga unang papasok sa isip nila ay, sila yung lahi na nagpapadala ng misyonero sa mga pinakamahirap na lugar. Yan ang malaking pangarap. Pero paano? Paano ba yan sisimulan? At dito, what's fascinating is, ang diin ng aklat ay wala agad sa mobilization. Wala sa pagpapakilos. Ang diin ay nasa formation muna, sa paghubog. Formation bago mobilization. Oo, sinasabi na ang hinaharap ng misyon ay hindi nakasalalay sa mga emosyonal na conference o sa panandaliang sigasig. Nakasalalay ito sa pangmatagalang paghahanda. Anong pagkakaiba niyan? Kasi madaling sabihin, go! Yan ang mobilization. Pero ang tanong ng aklat, handa na ba talaga sila? Ang formation ay yung proseso ng pag-ensure na yung makina ng isang tao, yung character, yung spiritual depth, yung emotional resilience ay matibay. Bago pa andarin. Bago pa andarin sa isang mahirap na biyahe. Kung hindi, baka umusok lang sa daan. Ang pagpatawag daw ay hindi lang basta natutuklasan, kinukultivate ito. Sandali, itong parte tungkol sa kabataan, dito ako napatigil. Kasi tinutukoy ng aklat ang kabataan bilang decisive battleground. Decisive battleground. Ang normal na approach natin, di ba, pagkatapos na ng lahat. Pag stable ka na. Pero ang sinasabi pala dito, kung hihintayin natin yun, baka huli na ang lahat. That's a game changer. Isang malaking game changer. Kasi yung identity, yung ambisyon, yung bokasyon, nahuhubog yan habang teenager ka pa lang hanggang sa early 20s. Doon sa mga critical years. Oo, bago pa man maging pinal ang desisyon nila sa karir, sa pag-aasawa, doon dapat na ipapakilala ang misyon bilang isang lehitimo at marangal na landas. Kung ipapakilala mo lang yan pagkatapos na ng lahat, para na lang siyang hobby. Hindi na siya primary calling. Hindi na. Kailangang isama ang misyon sa discipleship habang bata pa para maging bahagi na ito ng pag-iisip nila tungkol sa kung para saan ba talaga ang buhay nila. At lumalawak pa ang pananaw mula sa individual patungo sa tinatawag nilang ecosystem. Gusto ko yung term na yan. Oo, ang ganda niyan. Ang ideya ng ecosystem ay mahalaga. Hindi raw mga superhero ang nagpapanatili sa misyon. Ang nagpapanatili sa kanila ay ang mga komunidad. Pamilya, simbahan, Pamilya, simbahan, paaralan, mga kaibigan, sama-sama silang umaako sa responsibilidad. Parang isang halaman, di ba? Hindi sapat na may buto ka. kailangan mo ng lupa. Kailangan mo ng matabang lupa, sikat ng araw, tubig. Kung isa dyan ang kulang, mamamatay ang halaman. At dito pumapasok yung isang ideya na aminin natin parang radikal para sa maraming magulang na Pilipino. Alin doon? Yung hamon na tingnan ang pagpapadala ng anak sa misyon bilang isang tagumpay, hindi isang kawalan. Oo. Ang buong kultura natin ay nakasentro sa pag-aalaga sa pamilya, sa pagiging malapit. Parang sinasabi ba ng aklat na kailangan nating talikuran ang isang bahagi ng pagiging Pilipino para masunod to? Magandang tanong yan, at yan mismo ang tensyon. Hindi sinasabi ng aklat na talikuran ng pagiging Pilipino, kundi i-redefine. Bigyan ng bagong kahulugan ang tagumpay ng pamilya. I-redefine. Oo, sa halip na ang tagumpay ay masukat sa kung gaano kalaki ang kinikita ng anak mo, baka ang bagong sukatan ay gaano katapat ang pamilya natin sa kalooban ng Diyos, kahit pa may sakripisyo. Isang radikal na pagbabago sa pananaw. Okay, so malinaw yung diagnosis, nakakaganyak, pero nakakatakot din yung vision. Ang tanong siguro ng nakikinig ngayon, saan ako magsisimula? Parang ang hirap abutin nito. Dito na tayo sa ikatlong bahagi, ang pagsasagawa. Meron.
At nagsisimula ito sa dalawang pundasyon na kailangang sabay, espiritual at praktikal. Yung espiritual, ito yung hindi pwedeng i-shortcut. Panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga basics. Oo, at paghahanda para sa pagtitiis. Kasi kung walang malalim na ugat dyan, madaling ma-burnout. Sila yung nagsisimula ng mainit, pero mabilis ding nalalamig. At ano naman yung praktikal na pundasyon? Kasabay ng spiritual, kailangan ng mga konkretong kasanayan. Hindi sapat ang magandang intensyon. Kailangan mo ng cross-cultural intelligence. Kakayahang umunawa sa ibang kultura? Tama. Emotional resilience, paano mo haharapin ng lungkot at pagkabigo. At leadership skills. At dito napapasok yung tanong, paano ito magiging sustainable? Paano ito hindi magiging ningas-kugon lang? At doon na pumapasok ang mga sistema at istruktura. Gusto ko yung isang punto sa aklat na sinasabing ang istruktura ay hindi kalaban ng espiritu. Madalas iniisip natin yan, di ba? No? Oo, na pag may istruktura, corporate na. Eksakto. Pero ang argumento dito, ang istruktura ang paraan para maparami at maipasa ang katapatan. Kailangan ng sinasadyang pipelines o daluyan. Paano mo ipapaliwanag yung pipeline na yan? Isipin mo ang water system ng isang syudad. Hindi pwedeng umasa lang sa ulan, sa inspirasyon, para magkatubig ang lahat. Kailangan mong maglatag ng mga tubo, ng pipeline. Isang sistema. Oo, para siguradong makakarating ang tubig kung saan ito kailangan. Ganon din sa pag-uhog ng misyonero. Kailangan ng sistema mula sa pagpukaw ng interes sa mga bata, pag-mentoring, hanggang sa training at pagpapadala. So ang istruktura ay tungkol sa pagiging tapat at maaasahan, hindi sa pagiging corporate, para mas matatag ito kaysa sa karisma ng isang leader lang. Tama, kasi kung nakasalalay lang sa isang magaling na pastor, paano kung umalis siya? Tapos na. Ang mga sistemang ito ang nagsisiguro na ang misyon ay magpapatuloy. At para patunayang hindi lang ito teorya, ang aklat ay may mga practical na tool. Tulad ng May mga reflective exercises, mga gabay sa talakayan, at meron pang tinatawag na Personal Mission Operating System. parang software sa computer, operating system, ano yun? Para nga siyang ganun. Isa siyang framework para tulungan kang bumuo ng sarili mong personal na plano. Tinutulungan ka nitong sagutin, ano ang papel ko? Ako ba ay goer, sender, o mobilizer? Ano ang mga susunod kong hakbang? Personal na plano. At may isa pang framework doon na simple pero tingin ko napakalakas, yung PRA. Oo. Practice, reflect, adjust. Napakasimple pero efektibo. Ang ideya ay, ang paglago ay paikot, hindi isang tuwid na linya. Una, practice. Isabuhay mo, subukan mo. Halimbawa, practice ko na kaibiganin yung international student sa amin. Imbitahin ko for dinner. Eksakto. Pagkatapos, pangalawa, reflect. Magnilay ka. Ano ang nangyari? Ano ang gumana? Ano ang naging awkward? Ano ang natutunan ko? Okay. At panghuli, adjust. Ayusin mo ang approach mo batay sa natutunan mo. Baka sa susunod, mag-research muna ako ng konti. Itong simpleng cycle na to, practice, reflect, adjust, ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagkatuto. At nagpapakita yan na ang pagiging isang sending nation ay hindi isang destinasyon na bigla na lang mararating. Isa itong proseso. Proseso ng patuloy na pag-aaral, pagsubok, at pag-a-adjust. Sa kabuuan, ang paglalakbay na inilahad sa Beyond Borders ay mula sa isang tapat at, medyo masakit na pagsusuri patungo sa isang pambihirang bisyon at sa mga napaka-practical na hakbang para marating ito. Diagnosis, vision, execution. Sa lahat ng napag-usapan natin, parang ito yung pinakakumabog sa dibdib ko. Paano kung lahat ng sukatan natin ng tagumpay sa simbahan, yung dami ng tao, ganda ng building, ay mali pala? O kung hindi man mali, ay kulang na kulang? Eksakto. At yan ang pinaka-radical na hamon ng source material. Tinuturuan tayo nitong itanong, ang ipinagdiriwang ba natin ay ang kaginawaan natin o ang katapangan natin sa pagsunod? Kahit mahirap. Kahit mahirap. Dahil ayon mismo sa aklat, doon daw talaga nasusukat ang tunay na tagumpay. Hindi sa comfort, hindi sa pagkilala ng tao o sa bilang.
Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa matapang na pagsunod at katapatan na nagpapatuloy sa mga henerasyon. Wow! Hindi lang para sa ngayon, ang layunin tala ay mag-iwan ng isang pamana ng pagsunod. Isang pamana, hindi lang isang moment, kundi isang movement. Kaya para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong mula mismo sa aklat para pagnilayan mo. Kung sasagutin ng Diyos ang lahat ng panalangin mo tungkol sa misyon ngayon, may magbabago ba sa buhay mo o patitibayin lang nito ang iyong kasalukuyang kaginhawaan?